Darvin Ham at LeBron James, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Coach Darvin Ham may concern naman sa Los Angeles Lakers kahit sila ang nanalo kahapon laban sa San Antonio Spurs. Na hindi nga ito masaya, lalo at may mga areas ang kanilang kupunan na kung saan ay nagkulang ang Lakers. Sabi pa ni Coach Darvin Ham ay gusto niya daw na patuloy na tumingin ang kanyang kupunan sa loob at subukang gumawa ng mga plays. At pilitin din daw ang kalaban na ilagay ka sa hindi comfortableng posisyon. At hindi daw ikaw mismo ang maglalagay sa iyong sarili sa hindi comfortableng posisyon. Na maski na nga daw sa pagtakbo ng mabilis sa transition o hayaan ang kalaban na makakuha ng 2 or 3 offensive rebounds. Tapos nakakapag-commit pa daw sila ng fouls dahil wala daw sila sa posisyon at hindi din daw nila ito tinatrabaho kaagad. At sa kabilang banda naman pababa ay hindi rin daw sila nagtitiwala sa kanilang execution. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Coach Darvin Ham. Na tinalo talaga sila kahapon ng San Antonio Spurs sa pagkuha ng mga offensive rebounds. Lalo at meron ng mga ito na 16 offensive rebounds habang ang Lakers ay meron lang 10 offensive rebounds. Mas maraming fouls din ang nakuha ng Lakers kahapon kesa sa kanilang nakasanayan. Lalo at may average silang 16 fouls per game. Nakahapon nga ay nakapag-commit sila ng 18 fouls habang sa Spurs ay 14 fouls lang ang kanilang nagawa. Ang gusto kasi dito sabihin ni Coach Darvin Ham ay kung hindi nila mai-improve ang ganitong mga areas, ay malaking problema ito sa iba nilang mga kalaban lalo na sa mga contender teams. Kaya kung gusto ng Lakers na makapasok ng playoffs, ay dapat ay maayos nila kung saan talaga sila nag-e-struggle. Lalo at ang susunod nilang makakalaban ay ang Phoenix Suns na isa ring malakas na kupunan sa West. Nasa huli nga nilang paghaharap ay natalo dito ang Los Angeles Lakers. Kaya tingnan na lang natin bukas mga idol kung magagawa ba ng Lakers na talunin ang kupunan nila Devin Booker at Kevin Durant. Samantalang Brian Windhorst ng ESPN sinabi naman itong wala daw balak si LeBron na umalis ng Los Angeles Lakers. Lalo at tinitingnan daw nito ang isang long-term contract para manatiling member ng Purple and Gold sa inaasahang hinaharap. Balak nga daw kasi ni LeBron na mag-sign sa Lakers ng isang multi-year deal sa off-season at nasa 9 figures nga daw ito. Mas malaki daw ito sa kontrata na meron ito sa ngayon. Lalo at gusto daw ng Los Angeles Lakers na bigyan si LeBron ng 3-year contract pa at bayaran ito ng $60 million per year. Eligible na kasi si LeBron sa $60 million per year kapag natapos na ang kanyang kontrata next season. Nasa unang ang kontrata ni LeBron sa Lakers ay nagkakahalaga ito ng nasa $154 million sa loob ng 4 na taon hanggang 2022. Pagkatapos naman ito ay nag-sign si LeBron sa Lakers ng contract extension na nagkakahalaga naman ng $99 million sa loob ng 2 taon. Meron na nga lang daw hanggang June 29 si LeBron para gamitin ang kanyang player option na nagkakahalaga ng nasa $51 million. Na kung mag-opt out daw ito ay may 2 lang daw itong possible na mangyayari. At ito ay magsasign si LeBron ng bagong long-term deal or susubukan ni LeBron ng free agency. Pero malaki ang possibility na manatili si LeBron sa Lakers kahit may report na willing ito pumunta sa team na kukuha kay Bronny sa NBA draft. Ayon kasi kay Brian Windhorst ng ESPN ay binabalak daw ng Lakers na gamitin ang kanilang 3 first-round pick sa July sa isang trade. Ito ay para makakuha pa sila ng isang star player na makakapares nila Anthony Davis at LeBron James. At ang mga possible nga daw na kunin ng Lakers ay ang mga guards na sila Trae Young, Donovan Mitchell at Kyrie Irving. Kaya abangan na lang natin mga idol. Kung makakakuha nga ba ang Lakers ng isang star player sa off-season at kung mananatili din ba si LeBron sa Lakers. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.